Ayan. So, hello, Ron and Mariela. So, i-discuss ko lang kung paano nyo i-discuss yung ating magiging 30-minute lesson, no, sa lesson 1, direct variation. Okay, so, ang gagawin nyo muna is pakilala muna kayo bago tayo magsisimula. Okay, sige. So, ayan. So, dito, ang gagawin natin, i-discuss na natin yung concept ng direct variation. So, sa direct variation, ito yung pinaka-highlight natin, no? Ibig sabihin yan is as one quantity increases, the other quantity also increases. Okay? And pwede siyang vice versa. Kapag yung isang quantity nag-decrease, yung isang quantity also decreases. Okay? Kaya ang magiging graph ng ating direct variation is ganito lang palagi ang itsura. Okay? Pataas lang siya. Okay? Straight line lang siya, linear lang siya. Okay? Para mas lalo nilang magets yung direct variation, kailangan lang natin magbigay ng real life example kung paano siya ginagamit in real life. So sa variation kasi may tinatawag tayong constant. Okay? So sa pair of numbers, kapag dinivide mo yung dalawang pares na yon, ang mapuproduce natin ay constant. Pag sinabing constant ay fix, hindi nagbabago. O like for example, tingnan nyo to. Marami ditong presyo ng bigas, no? May tig 38, 40, tag 50, tag 55. Pero kung ang pipiliin mong maging constant ay 55 pesos, for example, yun yung pinapabili sa'yo ng mama mo, tig 55 pesos na bigas, yan yung magiging constant mo. Okay? Nakadepende na lang kung ilang kilo yung bibilin mo. Okay, like for example, kung 1 kilo lang bibilin mo, edi 55 pesos lang yung babayaran mo. Tama? Ngayon, tinaasan mo o dinamihan mo yung kilo na bibilin mo. Tig 4 kilograms na yung bibilin mo. Ngayon, syempre, yung presyo niyan magiging 220. Tataas. Okay? Isa pa, kunyari, ginawa mo 10 kilo, edi mas lalong tumaas siya. Tama? Edi ngayon, yung babayaran mo is mas lalong tataas din. Okay? So, kapag nag-increase yung isa, dinamihan mo yung bibilin mo, tataas din yung presyo ng babayaran mo. Ganun din, pwede bababa. Kapag konti yung binili mo, edi mababa lang din yung babayaran mo. Ganun siya. So, sige. Dito naman, i-discuss mo yung direct variation ay pwedeng isulat o i-express into equation. So, ang equation ay ito. Y equals K times X. Okay? So, itong Y equals K times X na equation ng variation, pwede siyang basahin into statement, no? So, number 1, pwedeng ganito. Y varies directly as X. Okay? Pwede rin namang number 2, Y is proportional to X. Or pwedeng ito yung pangatlo, no? Y is directly proportional to X. So, yung kulay blue na dito, ito yung mga keywords natin para sa direct variation. Na kapag nabasa nila yan, direct variation yan. Okay? Ngayon, yung letter K na nandito, no? Ibig sabihin ng letter K ay constant. Okay? Ang symbol ng constant ay letter K. At ang formula ng constant, kung hahanapin natin, is i-divide lang natin yung y into x. So, y divided by x. So, like for example, balikan natin yung sa bigas. Diba? For example, ang presyo natin ay y. Tapos, yung kilogram natin is x. Tingnan nyo. Pag dinivide mo yung y sa x, o 55 divided by 1 is 55. 220 divided by 4, 55 din. 550 divided by 10, 55. So, yung tatlong yan is lagi, pag dinivide mo, palagi yan sa kanilang katapat, laging constant o 55 yung ibibigay sa atin. Okay, so that is constant. Sige. Sa next slide natin, ang objective naman natin dito is isulat yung equation of variation. Ulitin ko ang equation of variation, y equals k times x. Yung y tsaka x pwedeng mapalitan ng ibang letter, no? Depende sa ibibigay. Pero yung k, yung equals k, lagi na siyang nandyan. Sige, meron tayong dalawang example na ibibigay. So, tayo yung magsasagot nito. Mamaya sila. So, the total weight of rice, which is W, yung pinapagamit sa atin,
varies directly with the number of bags of rice. So, letter B naman yun. O, check nyo. W, tsaka B, yung ating letters na gagamitin. Tsaka kung iintindihin mo yung statement na to, yung total weight of rice daw, kung ilang kilo, is nakadepende sa kung ilang plastic ng bigas yung meron tayo. Kung konti yung, kunyari, 3 sako, edi ganun lang yung isang sako, edi may katumbas lang siyang bigat. Kung dinagdagan mo, kung ginawa mong 3 sako, 5 sako, mas bibigat siya syempre. Okay, o ngayon, pero ang question kasi is, ano ba ang equation of variation ng statement na yan? So, ganito siya gagawin. Since W, yung unang letter na binanggit, so W. Tapos, equals K. So, itong K, lagi na yan nandyan. Okay, equals K. Then, ang pangalawang binanggit ay letter B. So, ito yun, letter B. So, W equals K times B. So, yun yung sagot natin as equation of variation. O, last. The total cost of calamares, which is C, yung unang binanggit, is proportional with the number of calamares, which is letter N. Okay, so ang gagawin mo, since letter C equals K, lagi yan, equals K, diba? Then letter N yung dulo, then that equals N. So, C equals K times N. So, yun yung sagot natin. Okay, so dito naman, sila naman, so bubunot lang kayo ng pangalan sa 1/4 na ibibigay ko sa inyo. Sasagutan ko na lang siya, no? Since letter S, yung nauna, hindi hanapin yung letter S. Ito lang naman yung letter B. So, kasi ito, K, K, H. So, ito yun. Tama sagot natin, letter B. Next, since letter E, yung nauna, di letter E, yung mauna, letter C, yung sagot dyan. And last, kung letter T, yung nauna, di letter T, yung natin, T equals K times T. So, lagi yan. So, mali ito, mali rin ito. Kasi D nauna D, pangalawa siya. Dapat sa dulo. Okay, naulit lang yan. Sige, next. Last na to, last concept na ituturo nyo, no? So, sa table of values, no? So, ito, explain nyo sa kanila na ito lang yung given talaga dyan. Okay, so, paano natin isa-solve? Yung sasagutan yung mga questions, no? Kunwari, paano nahanapin yung constant, paano isusulat yung equation. So, given this table, so meron ka dyang weight, then number of bags, no? Nasa taas na row si weight, nasa babang row naman si number of bags. So, meron yung 1, 50, 2, 100, 3, 150, 4, 200, and 5, 250. So, paano natin isusolve yung unang question, no? Ito yung unang question. What is the constant of variation? So, ganito ha. Di ba nga, ang formula natin sa constant, no, una, ay y divided by x. So, ang letter y mo palagi, ito yung nasa baba. Tapos, yung letter x mo naman ay itong nasa taas. Ibig sabihin, i-divide nila itong nasa baba dito sa taas. So, check natin ha. Dapat constant siya. So, 50 divided by 1, 50. Diba? Isa pa, pangalawa, dinilit ko lang. 100 divided by 2, 50. 150 divided by 3, 50. 200 divided by 4, 50. And 250 divided by 5, 50. So, kung mapapansin nila, puro 50 yung ating sagot dito. So, that is constant, no? Still, o fixed na siyang 50. So, therefore, ang constant natin, o sagot natin is K equals 50. So, yun yung ating constant of variation. Baka may magtanong, no? Sir, paano po kapag diba, lahat yan 50. Pero dito pagdating sa dulo, sir, 40 yung sagot. Ibig sabihin yan, hindi siya direct variation. Okay? So, yung table na yan is hindi siya direct variation. Kasi 40. Ito, 50, 50, 50, 50. Pero pagdating sa dulo, naging 40. So, hindi siya direct variation. Okay. So, sige, next tayo. Okay na tayo sa constant. Number 2 na tayo. Write the equation. Ganun pa, equation, di ba? Di ba nga, ang equation natin dyan, pag sinabi equation, di ba, y equals k times x. Di ba nga, yung letter y natin laging nasa baba. Kasi itong x na nandito sa baba. Sa taas, okay? So, since B yung nasa baba, okay? So, una mong isusulat yan, letter B. No, B.
equals K times yung letter na sa taas W. Okay? Pero since meron kang letter K, ito yung K natin, di ba? 50. So palitan mo lang siya. So mangyayari B equals 50. Saan galing yung 50? Ito yun, yung constant. Times yung W. So yun yung sagot natin. So B equals 50 times W. Okay. Okay, check natin. Tama, may di ako nag-discuss eh. Okay, yan. So, ulitin ko, pag table ang sinusundan natin yung baba divided by taas. Tapos, pagdating sa equation, baba muna yung una mong isusulat, B equals 50 times W. Ganun siya, ha? Baka kasi sa may word problem. Okay, next. Ano to? Tirahin ko lang to. Ayan. Next naman natin, ito lang focus natin ulit muna. Ito lang focus natin. So, ang gagawin natin dyan, meron kang number of calamares, tapos cost kung magkano, no? So, yan. Meron kang 8, tas 40. Pag 7 binili mo, take 35. Pag 6, 30. Pag 5 binili mo, 25. Pag 4 naman, 20. Yung babayaran mo. O, sige, game. Number 1. What is the constant of variation? O, ganun ulit, no? Testingin natin. So, 40 divided by 8, 5 pesos. 35 divided by 7, 5. 30 divided 6, 5. 25 divided by 5. And 20 divided by 4 ay 5. So, lahat yan 5. Ibig sabihin, direct variation yan. At ang ibig sabihin ng 5 ay constant. Yan ang ating magiging constant. Okay? Next. Sulat na natin yung equation ng variation na yan. So, since letter C yung nasa ilalim, so letter C yung una yung isulat, then K, then yung N na nasa taas, sama mo na yan. So, C equals K times N. Pero since may letter K ka nga, na 5, so palitan mo lang siya. So, C equals 5 times N. So, yan siya. Okay. Next tayo. Sila naman to. No? Ang gagawin nyo lang is mag-facilitate lang. So, tawag lang kayo. So, meron kang X dito, meron kang Y sa baba. Okay? So, ang hinahanap natin dito is yung constant, no? Sabihin na natin, 6 divided by 2, 3, 12 divided 4, 3, 18 divided 6, 3, 24 divided by 8, 3, 30 divided 10, 3. So, ibig sabihin, ang constant mo ay letter C. K equals 3. Next, same table lang to, itong question na to, same lang sa table nito. Ito naman kasi ang hinahanap is yung equation of variation. Okay? So, ganun lang. Since 3 nga, yung K natin kanina, di ba? So, K equals 3 sagot natin dito. So, hanapin mo lang yung may 3. Either A, tsaka letter C. Pero pinagkaiba na lang, X na una, Y dito. Ano bang sagot? Since Y nga ay nasa ilalim, siya dapat yung mauna. So, mali yung letter A. So, tamang sagot ay letter C. Ganun lang. Okay, next. From the table below, what is the value of constant? Ganun ulit. Constant muna. 20 divide 10, 2. 18 divide 9, 2. 16 divide 8, 2. 14 divided by 7, 2. 12 divide 6, 2. So, ibig sabihin, 2 yung hinahanap natin. Letter D. Okay? Last. Alam ko, last na to. Ito, huwag yun, di na kayo abot dito. Ako na yan. At yan, next day na natin yan. Sige, next. Ano na? Ito, same pa rin, constant. Ito naman equation. So, K equals to yung sagot natin kanina, di ba? So, ang gagawin nyo na lang is isulat. K nasa ilalim, W sa taas. So, ano mauuna? Ito, ay Q. Q yung nauuna. Okay, so letter Q. So, either A tsaka bilang. Pero, ang hinahanap natin is constant na 2. Ito yun. So, letter A yung sagot. So, yun lang. Yun lang naman. So, thank you so much agad sa inyong dalawa.